Bumagsak ang metal na tray sa sahig. Isang malakas, nakakabinging kalabog na sinundan ng pagtilapon ng kanin, sabaw at mga piraso ng isda sa mamahaling karpet. Ang ingay ay halos kasabay ng isang sigaw na puno ng galit, isang dagundong na tila nanggaling sa isang nasugatang hayop. "Umalis ka dito!" Hindi man lang kumurap si Luz Viminderez. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa ilalim ng puting uniforme, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking nasa kama. Ang pinagmumulan ng lahat ng gulo. Ito na ang ikalimang araw niya. Ikalimang tray. Ikalimang sigaw. Sa isip niya, biglang sumagi ang imahe ng kanyang ama. Payat. Nakahiga sa isang banig na mas manipis pa sa pasensya ng mga doktor at ang mga mata nito'y nangungusap ng pagsuko. Isang pangako ang binitawan niya sa tabi ng higaan na yon. Isang pangakong sinelyuhan ng mga luhang hindi niya ipinakita. Hindi siya aatras. Hindi sa pagkakataong ito. Dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot ang tray na nayupi na ang isang gilid. Pagkatapos ay isa-isa niyang pinulot ang mga piraso ng pagkain. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng tiyaga. Isang tahimik na pagsuway sa utos ng lalaki. "Hindi mo ba ako narinig?" Umalingaw-ngaw muli ang boses ni Don Ricardo Valderrama. Ang boses na dati nagpapatakbo ng isang imperyo, ngayoy bitak at garalgal dahil sa sakit at galit. "Sinabi kong umalis ka. Isa ka pa sa kanila. Mga buwitring nag-aabang sa aking kamatayan." Tumayo si Luz, hawak ang maruming tray. Tiningnan niya ng diretso ang Don, ang lalaking parang isang hari na ibinilanggo sa sarili niyang katawan. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito, ngunit sa likod ng apoy na yon, nakita niya ang isang bagay na mas pamilyar. Takot. "Narinig ko po kayo, Don Ricardo," mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay isang maliit, ngunit matatag na agos sa gitna ng unos. Naglakad siya patungo sa bintana, sa makapal at madilim na kurtinang gawa sa velvet na tila ilang taon nang hindi nasisikatan ng araw. Walang pag-aalinlangan, hinila niya ang mga ito. Isang malawak na sinag ng liwanag ang pumasok sa silid, dala ang alabok na nagsayawan sa hangin. Napapikit si Don Ricardo, napasit-sit na parang isang nilalang na nasilaw sa liwanag na matagal nang kinalimutan. "Ano ang ginagawa mo?" Humarap si Luz. Ang liwanag ay nasa kanyang likuran, na tila bumubuo ng isang anino ng pag-asa sa paligid niya. "Nandito ako para sa buhay, sir," deklara niya. Ang bawat salita ay may bigat. "Hindi para panoorin ang pagkamatay ninyo." Natahimik si Don Ricardo. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla. Sa loob ng maraming buwan, sa hindi mabilang na mga nurse na kanyang pinalayas, wala ni isa ang sumagot sa kanya ng ganoon. Wala ni isa ang nangahas na labanan ang dilim na kanyang pinili. Lumabas si Luz ng silid, dala ang tray, at isinara ang pinto ng marahan. Pagbaba niya sa ingrandeng hagdanan na natatakpan na rin ng alikabok, sinalubong siya ng matandang katiwala, si Manang Celia. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Hija, pasensya ka na sa senyor," sabi nito. Hindi na siya ganyan dati. Ngumiti lang si Luz, isang pagod ngunit determinadong nangiti. "Ayos lang po, Manang. Bahagi po ng trabaho ko." Lahat sila, ganyan ang sinabi sa simula. Malungkot na bulong ni Manang Celia. Pero lahat sila, umalis din. "Huwag mo sanang masamain, pero baka dapat ka na ring umalis habang maaga." Tiningnan ni Luz ang matanda, at pagkatapos ay ang kabuuan ng mansyon, ang Hacienda San Isidro, isang lugar na puno ng mga anino at alaala, isang palasyong naging isang marangyang libingan. Naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan sa bawat sulok. Ngunit naramdaman din niya ang isang hamon. Bumalik siya sa silid ni Don Ricardo, hindi na kumatok. Dala niya ang isang planggana
ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Nakaupo na ito sa kama, nakatingin sa bintana. Sa liwanag na ngayon ay tuluyan ng bumubuhos sa loob. Hindi siya lumingon nang pumasok si Luz. Inilapag ni Luz ang planggana sa tabi ng kama. "Hindi ko kailangan yan," malamig na sabi ng Don. Hindi sumagot si Luz. Isinausaw niya ang bimpo sa tubig, piniga ito, at dahan-dahang inilahad sa matanda. Pero bago pa man dumampi ang bimpo sa balat nito, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang pulsuhan. Mahigpit, masakit. "Ano ang hindi mo maintindihan sa salitang umalis?" Gigil niyang sabi. "Ang mga matay nag-aapoy muli. Lumayas ka sa pamamahay ko bago pa kita ipakaladkad palabas sa mga gwardya." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Luz. Tinitigan niya ang mga mata ng Don, ang mga matang puno ng sakit. At sa isang tinig na mas matatag pa kaysa sa pagkakahawak nito, sumagot siya. "Subukan ninyo, sir. Pero bukas ng umaga, narito pa rin ako para ihanda ang almusal ninyo." Hindi umalis ang liwanag. Iyon ang unang napansin ni Ricardo pagkagising kinaumagahan. Ang sinag ng araw na tumatagos mula sa bintana ay tila isang dayuhang bisita na hindi marunong mahiya. Buong buhay niya, ang dilim ang kanyang naging kakampi. Sa dilim, naitatago niya ang panghihina ng kanyang katawan, ang pait sa kanyang mukha, ang mga luhang paminsan-minsan ay nagbabadyang pumatak. Ngayon, ang liwanag na ito ay parang isang malaking mata na nakatitig sa lahat ng kanyang kahinaan. At lahat ng ito ay kasalanan ng babaeng iyon. Si Luz. Napakuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng kumot. Inis. Iyon ang nararamdaman niya. Isang matinding inis sa katapangan ng nurse na yon. Ang mga nauna sa kanya ay parang mga basang sisiw na sa isang sigaw lang niya ay tumatakbo na palabas. Nanginginig at hindi na nagbabalik. Pero si Luz, iba siya. May kung anong bakal sa kanyang mga mata. Isang katatagang hindi niya inaasahan. At sa kaibuturan ng kanyang pagkalalaki, sa isang sulok na ayaw niyang aminin, may kaunting paghanga siyang naramdaman. Isang paghangang mabilis niyang iwinaksi at pinalitan ng mas matinding pagdududa. Walang taong ganoon katatag nang walang kapalit. Lahat ay may presyo. Narinig niya ang ugong ng isang sasakyan sa labas. Maya-maya pa, narinig niya ang mga yabag sa hagdanan at ang mahinang boses ni Mana ng Celia. "Senyor, narito po ang mga pinsan ninyo, sina Sir Enrique at Ma'am Victoria. Dumating na ang mga buwitre," isip-isip niya. Tamang-tama sa oras. Pumasok ang dalawa sa silid, dala ang isang pekeng aura ng pag-aalala. Si Enrique, na may malambot na tiyan at pawisang noo, ay agad nang ngumiti. Isang nangiting hindi kailanman umaabot sa mga mata. Si Victoria naman ay ang kanyang kabaligtaran. Payat, matikas, at ang bawat kilos ay kalkulado. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito'y mabilis na lumibot sa silid bago tuluyang tumuon sa kanya. "Tio Ricardo," malamig na sabi ni Victoria, sabay hawak sa kanyang kamay. Ang kamay nito'y malamig na parang yelo. "Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Nag-alala kami ng husto." "Buhay pa pa!" Walang ganang sagot ni Ricardo. Binawi ang kanyang kamay. Nakita niya ang mabilis na pagdaan ng inis sa mga mata ni Victoria bago ito muling ngumiti. Ang mga mata nito ay lumibot muli, hindi sa kanya, kundi sa mga kasangkapan. Sa lumang aparador na gawa sa nara sa painting na nakasabit sa dingding, sa piano sa sulok, na matagal nang hindi natutugtog, tila tinatantiya ang halaga ng bawat isa. Sakto namang pumasok si Luz, dala ang isang baso ng tubig at ang kanyang mga gamot. Hindi ito nagsalita, ngunit tumangulang ito bilang pagbibigay galang sa mga bisita. Agad na napunta kay Luz ang atensyon ni Victoria. "Ah, ikaw siguro ang bagong nurse," sabi ni Victoria.
Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Ano na nga ulit ang pangalan mo, Hija? Luz po, ma'am. Sagot ni Luz. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Luz, pag-ulit ni Victoria, na tila nilalasahan ang pangalan. Sana naman ay may sapat kang pasensya para sa Ricardo namin. Medyo mahirap siyang alagaan kung minsan. Isang patutsada, isang babala, pero hindi na tinagsilus. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, ma'am. Magalang nitong sagot. Nagtagal pa ng ilang minuto ang mga pinsan niya, puno ng mga tanong na nagkukunwaring pag-aalala at mga payong hindi niya hiningi. Nang sa wakas ay magpaalam na sila, naramdaman ni Ricardo ang paggaan ng hangin sa silid. Naiwan siyang muli sa katahimikan. Pinapanood ang mga alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw. Ang pagbisita ng kanyang mga pinsan ay nagsilbing panggatong sa apoy ng kanyang hinala. Ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga salita. Lahat ay isang pagkukunwari. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang boses mula sa ibaba. Malapit sa bintanang bahagyang nakabukas, boses ni Enrique. Gaano pa kaya katagal ang itatagal ng matanda? Sinundan ito ng mahinang tawa ni Victoria. Napatigil sa paghinga si Ricardo. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Kaya pala, iyon lang pala ang hinihintay nila. Ang kanyang pagpanaw. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Luz para kunin ang basong walang laman. Ang pagdating nito ngayon ay tila may ibang kahulugan. Ang katatagan nito, ang pagtitiis. Hindi kaya kasabot din ito? Tinitigan niya si Luz. Ang babaeng ito na bigla na lang sumulpot, na hindi natitinag sa kanyang galit, na nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Baka ang liwanag na ito ay isang patibong. Dala-dala ang bigat ng kanyang hinala. Nagsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Magkano ang ibinayad nila sa'yo para pumunta rito? Ang tanong ni Don Ricardo ay parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa, lumikha ng mga alon ng hinala sa pagitan nila. Hindi na si Luz. Tiningnan niya ito ng diretso. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng kanyang konsensya. Wala po silang ibinayad sa akin, sir. Mahinahon niyang sagot. Ang ahensya po ang nagpadala sa akin dito. Trabaho ko po ito. Isang sagot na simple, tapat, at walang bahid ng pagtatanggol. Tila mas lalo itong ikinainis ni Don Ricardo. Mas madali sanang paniwalaan kung siya'y nagalit, kung siya'y tumanggi ng may pag-aalinlangan. Ngunit ang kalmadong katotohanan sa boses ni Luz ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Tumalikod na lamang ito at muling humiga. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Para makahinga mula sa bigat ng atmosfera sa loob ng mansyon, nagpasya si Luz na maglakad-lakad sa labas. Habang tinatahak niya ang daan palayo sa engrandeng bahay, unti-unti niyang nakita ang kabilang mukha ng Hacienda San Isidro. Malayo sa marmol na sahig at matataas na kisame ay ang mga hilera ng maliliit na bahay kubo. Dito nakatira ang mga manggagawa, ang mga taong ang pawis at dugo ang nagpatayo sa pangalang Valderrama. Nakita niya ang kahirapan sa mga gusot nilang damit, sa mga payat na katawan ng kanilang mga anak. Ngunit nakita rin niya ang isang komunidad. Mga nag-uusap, mga nagtatawanan, mga batang naghahabulan sa maalikabok na lupa. May buhay dito. Isang bagay na matagal nang nawala sa loob ng malaking bahay. Habang naglalakad, narinig niya ang pag-iyak ng isang bata. Sinundan niya ang tunog at nakita ang isang batang babaeng nakaupo sa isang sulok, nanginginig at nilalagnat. Ang ina nito, isang babaeng mukhang pagod na, ay walang magawang hinahaplos ang buhok ng anak. Mataas ang lagnat niya, sabi ng ina, puno ng pag-aalala ang boses. Kanina pa po. Agad na lumapit si Luz. Ang pagiging nurse niya ay mas malakas.
kaysa sa anumang utos o pagbabawal. Naalala niya ang sinabi ni Manang Celia na ayaw ni Don Ricardo na nakikialam siya sa buhay ng mga manggagawa. Pero sa harap ng isang batang may sakit, ang utos na yon ay nawalan ng saysay. Kinapa niya ang noo ng bata. Mainit na parang baga. Ginamit niya ang kanyang kaalaman. Nagbigay ng mga simpleng tagubilin sa ina kung paano ito pupunasan ng maligamgam na tubig. Nangako siyang babalik na may dalang gamot. Ang pasasalamat sa mga mata ng ina ay sapat ng kabayaran para sa kanya. Pagbalik sa mansyon, habang naghahanap ng gamot sa lumang aparador, napadpad siya sa isang pasilyo na bihira ng daanan. Sa dulo nito ay isang pintong bahagyang nakaawang. Dala ng kuryosidad, marahan niya itong itinulak. Ang silid ay natatakpan ng alikabok at mga puting tela na ibinalot sa mga kasangkapan na tila mga multo mula sa nakaraan. Ngunit sa isang sulok, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, ay may isang kahon na gawa sa kahoy. Lumapit siya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, binuksan niya ito. Sa loob ay mga larawan ng isang masayang pamilya. Isang magandang babae na may matamis na ngiti, isang batang babae na ang mga matay parang mga bituin, at isang lalaki. Isang Ricardong hindi niya kilala. Isang Ricardong nakangiti, masigla, at ang mga matay puno ng pagmamahal habang yakap ang kanyang mag-ina. Kinuha ni Luz ang isang larawan, hinaplos ang mukha ng babae at ng bata. Dito, sa katahimikan ng silid na ito, naintindihan niya, ang galit ni Don Ricardo ay hindi galit sa mundo. Ito ay isang malalim, walang katapusang pighati. Isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Isang tinig ang biglang pumunit sa katahimikan. Bitiwan mo yan. Napatindig si Luz. Ang boses, bagamat mahina, ay puno ng lamig at bigat na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Dahan-ahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Don Ricardo. Nakasandal sa hamba na tila doon, kumukuha ng lakas. Ang kanyang mukha ay maputla. Mas maputla kaysa karaniwan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi sa kanya, kundi sa larawang hawak niya. Ang galit na dati niyang nakikita ay napalitan ng isang emosyong mas masakit, mas malalim. Isang purong kirot. Nanginginig ang mga kamay ni Luz. Dahan-dahan niyang ibinalik ang larawan sa kahon. Paumanhin po, sir. Hindi ko po sinasadya. Sinabi kong bitawan mo yan. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Mas malakas na ngayon, basag at puno ng sakit. Sa isang iglap, tila nagkaroon ito ng biglaang lakas. Mabilis itong lumapit at hinablot ang larawan mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang paghawak ay hindi marahas, kundi desperado. Tila ba hawak niya ang isang bagay na napakahalaga na muntik nang mawala. Niyakap niya ang larawan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Huwag huwag mong hahawakan ang mga bagay na hindi sayo, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. Isang halo ng babala at pagsusumamo. Pagkatapos, isang malakas na pag-ubo ang kumawala. Mula sa kanyang lalamunan, isang ubo na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Napayuko siya. Ang kanyang buong katawan ay niyanig ng paulit-ulit na pag-ubo. Inilabas niya ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at itinapat sa kanyang bibig. Nang ilayo niya ito, nakita ni Luz ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang matingkad na mantsa ng dugo. Namilog ang mga mata ni Luz. Bago pa man siya makakilos, nanghina ang mga tuhod ni Don Ricardo. Nataranta siyang sinalo ito bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig. Ang bigat ng katawan nito, na dati puno ng kapangyarihan, ngayoy isang marupok na bagay sa kanyang mga braso. Ang huling nakita niya bago ito tuluyang mawalan ng malay ay ang mga mata nito. Mga matang hindi na nag-aapoy sa galit,
kundi lumulunod sa isang dagat ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ang kadiliman ay mabilis na dumating. Isang iglap, hawak niya ang larawan ng kanyang nakaraan. Sa susunod na iglap, ang sahig na gawa sa matigas na kahoy ang sumasalubong sa kanya. Ngunit hindi niya naramdaman ang pagbagsak. Ang naramdaman lang niya ay ang pagkawala ng lahat ng lakas na tila isang kandilang biglang hinipan ng hangin. May mga boses, malabo, malayo. Tulong, Manang Celia, bilisan niyo po. Ang boses na yon, ang boses ng nurse, ang babaeng hindi niya mapalayas. Ito ang huling bagay na kanyang narinig bago siya tuluyang nilamon ng isang mundong na sa pagitan ng panaginip at bangungot. Sa mundong iyon, naroon sila. Si Elena, ang kanyang asawa, nakatayo sa hardin. Ang buhok ay nililipad ng hangin, tumatawa. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig na matagal na niyang kinalimutan. Ricardo, halika na. Naghihintay na si Isabela. Si Isabela, ang kanyang munting prinsesa, tumatakbo palapit sa kanya. Ang maliliit na braso ay nakaaunat. Papa! Papa! Tingnan mo ang bulaklak ko! Hinahabol niya sila. Sinusubukang abutin, ngunit palagi silang masyadong malayo. Ang hardin ay nagiging isang madilim na opisina. Puno ng mga papeles na kailangan niyang pirmahan, mga tawag sa teleponong kailangan niyang sagutin. Hindi ako pwede ngayon, mahal. Naririnig niyang sinasabi ng sarili niyang boses. Maraming trabaho. Bukas na lang. Pangako. Ngunit ang bukas ay hindi kailanman dumating. Ang hardin ay naging isang puting silid sa ospital. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay napalitan ng amoy ng gamot. Ang tawa ni Elena ay naging isang mahinang pag-ubo. Nasaan ka, Ricardo? Bulong ni Elena. Ang mga matay puno ng lungkot. Kailangan ka namin. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kawalan. Patawad. Isang malamig na bimpo ang dumampi sa kanyang noo. Nagmulat siya ng bahagya. Ang nakita niya ay isang malabong imahe. Isang mukha. Ang mukha ni Luz. Ngunit sa lagnat na bumabalot sa kanyang isipan, ang mukha nito ay naging mukha ni Elena. Elena, naibulong niya. Nandito ka na. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humaplos sa kanyang pisngi. Shh! Magpahinga lang po kayo, sir. Ligtas po kayo. Ang boses ay hindi kay Elena, pero ang dala nitong kapanatagan ay pareho. Isang kalmadong presensya sa gitna ng unos na nagaganap sa kanyang isipan. Muli siyang ipinikit ang mga mata at hinayaan ang sariling malunod sa mga alaala. Paulit-ulit. Ang hardin, ang opisina, ang ospital. Isang walang katapusang parusa. Nang sa wakas ay muli siyang magising, wala na ang lagnat. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang katahimikan. Wala na ang mga boses mula sa nakaraan. Tanging ang maranghuni ng mga ibon sa labas at ang liwanag. Ang liwanag mula sa bintana ay hindi na nakakasilaw. Ito'y isang malambot, ginintuang sinag ng bukang liwayway. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang ulo at doon, sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ito. Si Luz. Nakaupo ito sa isang silya. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at may mga bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakatulog ito sa gitna ng pagbabantay. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kumot, malapit sa kanyang mga paa, na tila kahit sa pagtulog ay handa itong kumilos. Anumang oras, pinagmasdan siya ni Ricardo. Ang babaeng ito, ang babaeng kanyang sinigawan, hinamak at pinagdudahan, na natili ito. Lumaban ito hindi lang sa kanyang galit, kundi sa sakit
na unti-unting pumapatay sa kanya. Isang emosyon ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang emosyong hindi pamilyar. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang pighati. Hindi ito inis. Hindi ito galit. Ito ay pasasalamat. At kasabay nito, isang kurot ng pagsisisi. Dahan-dahan. At sa kabila ng panghihina ng kanyang mga braso, inabot niya ang manipis na kumot na nakapatong sa kanyang mga paa. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay nangangailangan ng lakas na halos wala na siya. Ngunit nagpatuloy siya. Hinila niya ang kumot. Mabigat. Napakabigat. Inabot niya ito patungo sa natutulog na babae. Isang alay ng kapayapaan. Isang tahimik na pag-amin ng pagkatalo. Marahan niyang inilapat ang kumot sa mga balikat nito. Sa sandaling iyon, gumalaw si Luz. Nagmulat ito ng mata, bahagyang nagulat, bago tuluyang napagtanto ang nangyayari. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. Walang sigaw, walang galit. Tanging ang liwanag ng umaga na pumupuno sa silid at ang isang kumot na nagsasabi ng lahat ng mga salitang hindi kayang bigkasin ni Ricardo. May nagbago sa Hacienda San Isidro. Nararamdaman ito ni Victoria sa hangin, sa paraan ng pagbukas ng mga bintana na dati laging sarado, sa amoy ng sabon na pumapalit sa amoy ng luma at alikabok. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ito sa mga mata ni Ricardo. Sa huling pagbisita niya, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman malilimutan. Naroon si Luz, marahang sinusubuan ng sabaw si Ricardo. At si Ricardo, ang lalaking kilala niyang mas gugustuhin pang mamatay kaysa magpakita ng kahinaan, ay tahimik na tumatanggap. Hindi nito itinapon ang tray. Hindi ito sumigaw. Tumingin lang ito kay Luz. At sa mga matang iyon, sa isang saglit, nakita ni Victoria ang isang multo ng nakaraan. Ang klase ng pagtingin na ibinibigay lamang ni Ricardo kay Elena. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Victoria. Isang lason na mas matagal at mas mabagsik kaysa sa anumang sakit. Inggit. Pag-uwi niya sa sarili niyang bahay, isang bahay na maganda, ngunit walang buhay. Tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nasa tamang edad, matikas pa rin, mayaman. Nasa kanya na ang lahat ng pinangarap ng isang babae. Lahat, maliban sa isa. Pumikit siya at ang imahe sa salamin ay napalitan ng isang alaala. Isang alaalang kasing sariwa pa rin ng araw na yon sa ilalim ng puno ng mangga. 20 taon na ang nakalipas. Bata pa sila noon. Si Ricardo, guwapo at puno ng pangarap. At siya, isang dalagang umiibig ng buong puso. Pakakasalan ko si Elena, sabi ni Ricardo noon. Ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Hindi man lang siya nito tiningnan sa mata. Pero Ricardo, paano ako? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang pamilya natin, ang akala ko. Doon na siya hinarap ni Ricardo. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay parang mga bubog na tumarak sa kanyang kaluluwa at nanatili doon magpakailanman. Hindi kita kailanman mamahalin, Victoria. Si Elena ang buhay ko. Minulat ni Victoria ang kanyang mga mata. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ngayon, nababalutan na ito ng yelo, ng galit. Hindi pera ang habol niya. Ang pera ay isang instrumento lamang. Ang gusto niya ay paghihiganti. Gusto niyang bawiin mula kay Ricardo ang huling bagay na nagbibigay dito ng liwanag. Ang babaeng iyon na nagngangalang Luz. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Enrique. Magkita tayo, malamig niyang sabi. May kailangan tayong gawin. Sa sala ni Victoria, si Enrique ay hindi mapakali.
pinapawisan habang umiinom ng mamahaling alak. Ano ang problema, pinsan? Tanong nito. Akala ko ba ayos na ang lahat? Hihintayin na lang natin. Nagbago na ang plano. Putol ni Victoria. Masyado nang nagiging malakas ang nurse na yon. Kailangan natin siyang sirain. Paano ba, hoy? Ipachismis na may relasyon sila? Ngumisi si Victoria, isang nangising hindi umabot sa kanyang mga mata. Mas matalino kaysa Rian Enrique. Hindi natin siya sisirain sa mata ni Ricardo. Sisirain natin siya sa mata ng lahat, ng buong baryo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga taga-probinsya, paliwanag ni Victoria, na tila isang propesor na nagtuturo ng isang madilim na sining, ay may mga kinatatakutan, mga kwento ng matatanda, mga pamahiin. Tumingin siya kay Enrique. Ano ang tawag nila sa isang babaeng bigla na lang dumarating at sa isang iglap, nababago ang isip ng isang matigas na lalaki? Ano ang tawag nila sa isang babaeng tila may kapangyarihang magpagaling at bumigani? Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Enrique habang naiintindihan niya. Mangkukulam. Eksakto, sabi ni Victoria, puno ng kasiyahan. Isang mangkukulam na ginagayuma si Don Ricardo para makuha ang kanyang kayamanan. Kinabukasan, maagang nagpunta si Victoria sa palengke. Hindi para mamili. Nilapitan niya si Aling Nena, ang pinakatsismosang tindera ng gulay sa buong San Isidro. Aling Nena, simula niya ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Labis akong nababahala para sa aking Tio Ricardo. Mula nang dumating ang bago niyang nurse, tila wala na siya sa sarili. Parang nabibighani. May mga naririnig akong kakaiba tungkol sa babaeng yon. Iniabot niya ang isang nakatuping sobre na puno ng pera. Para sa abala, naintindihan agad ni Aling Nena. Kinuha nito ang sobre at tumango. Ang mga matay nagniningning sa dalawang bagay. Pera at isang bagong chismis na ikakalat. Mula sa kanyang sasakyan sa di kalayuan, pinanood ni Victoria ang hacienda. Ang malaking bahay sa itaas ng burol. Ang kaharian na dapat ay sa kanya. Kung hindi ka mapapa sa akin, Ricardo, bulong niya sa hangin, sisiguraduhin kong walang sino man ang magmamay-ari sa'yo. Ang lason ay nagsimula ng kumalat. Kinaumagahan, nang dalhin ni Luz ang gamot para sa lagnat ng anak ng babaeng tinulungan niya. Hindi na siya nito pinapasok. Nakatayo lang ito sa may pintuan, yakap ang anak. At sa mga mata nito ay may isang damdaming hindi pa nakikita ni Luz dati. Takot. Kinailangan ni Luz ng mga dahon ng bayabas. Ito ay isang simpleng pangangailangan. Ang pinakuluang dahon nito ay mabisang gamot para sa mga sugat at may isang matandang trabahador sa hacienda na nagtamo ng hiwa sa paa. Ngunit naubusan na sila ng supply, kaya't sa kabila ng malamig na pakikitungo na naramdaman niya mula sa ina ng batang nilalagnat, nagpasya siyang bumaba sa palengke ng bayan. Sa sandaling tumapak siya sa sementadong sahig ng palengke, naramdaman niya ito, isang pagbabago sa hangin. Ang dating maingay na bulungan ng mga tindera at mamimili ay tila humihina kapag siya'y dumaan. Ang mga ngiting dati isinasalubong sa kanya ay napapalitan ng mga matalim na titig. Naramdaman niya ang kanilang mga mata sa kanyang likuran, mga matang mapanghusga. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pilit na iwinawaksi ang pakiramdam. Guni-guni mo lang yan, Luz. Bulong niya sa sarili. Huminto siya sa pwesto ni Aling Nena, ang tindera ng gulay na dati palangiti. Aling Nena, magandang umaga po. May dahon po ba kayo ng bayabas? Hindi siya tiningnan ni Aling Nena. Nagkunwari itong abala sa pag-aayos ng mga kamatis. Wala. Isang maikli at malamig na sagot. Nagtaka si Luz. Ah, ganun po ba? Akala ko po. Doon na humarap si Aling Nena at ang mga mata nito'y puno ng hinala. Bakit?
Para saan? Para sa mga gayuma mo? Napatanga si Luz. Po? Ano pong sinasabi ninyo? Ang tanong ni Aling Nena ay parang isang senyales. Ang mga tao sa paligid na kanina'y nagkukunwaring walang pakialam ay unti-unting lumapit. Bumuo sila ng isang bilog sa paligid niya. Narinig namin ang tungkol sa'yo, sabi ng isang lalaking may-ari ng pwesto ng isda. Ikaw daw ang nurse na gumagayuma kay Don Ricardo. Sinungaling! Sagot ni Luz. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Nurse lang po ako. Isang nurse na biglang nagpatino sa isang halimaw? Tumawa ng mapakla si Aling Nena. Imposible! Isa kang mangkukulam. Ang salitang yun ay parang apoy na kumalat. Mangkukulam! Pera lang ang habol niya. Niloloko niya ang matanda. Nagsimula siyang umatras, ngunit wala na siyang mapuntahan. Napaliligiran na siya. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. At pagkatapos, isang kamatis ang lumipad at tumama sa kanyang puting uniforme, nag-iwan ng isang basang, pulang mantsa. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Mga dahon ng pechay, mga piraso ng luya putik. Hindi niya kayang lumaban, hindi niya kayang magsalita. Napayuko na lamang si Luz, ginawang panangga ang kanyang mga braso. Naramdaman niya ang kahihiyan na parang isang kumot na bumabalot sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa mga bagay na kanilang ibinabato. Naalala niya ang kanyang ama, ang pangako niya. Ito ba ang kahihinatnan ng lahat? Ang mapagbintangan, ang yurakan sa gitna ng daan? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan na lang ang mga sigaw at ang mga tawa na lunurin siya. Tinanggap na niya. Tapos na ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ingay, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na puno ng kapangyarihan at galit na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. Tigilan niyo iyan! Isang iglap, tumahimik ang lahat. Dahan-dahang iminulat ni Luz ang kanyang mga mata. Sa gitna ng naghiwa-hiwalay na mga tao, nakatayo ito. Si Don Ricardo Valderrama, nakatayo sa labas ng kanyang sasakyan na siya mismo ang nagmamaneho. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang paghinga ay malalim, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang paraang hindi pa nakikita ni Luz kailanman. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng awtoridad. Ang mga taong kanina'y mababangis, na parang mga aso, ay nagsiyukuan na parang mga tupang takot. Nilampasan siya ni Don Ricardo at humarap sa mga tao. Pagkatapos, marahan itong gumilid at tumayo sa pagitan niya at nanggalit na mga mata ng buong bayan. Isang pader na gawa sa isang marupok na katawan, ngunit may bakal na determinasyon. Tinitigan niya si Aling Nena, ang pinuno ng gulo. Anong karapatan ninyong husgahan ang isang taong mas malinis pa ang budhi kaysa sa pinagsama-samang kaluluwa ninyong lahat? Dagundong niya. Walang nangahas na sumagot. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang tingin sa sahig na puno ng mga basurang gulay at pagkatapos ay sa uniforme ni Luz na puno ng mantsa. Isang pighati ang dumaan sa kanyang mukha. Muli siyang humarap sa mga tao at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mas mahinahon ngunit mas may bigat. Isang deklarasyon na babago sa lahat. Ang babaeng ito, sabi niya, habang nakaturo kay Luz nang hindi lumilingon, ay mas mahalaga pa kaysa sa buong angkan ng mga Valderrama. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan habang pabalik sila sa hacienda. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pinapanood ni Ricardo si Luz mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakayuko ito, nakatingin sa kanyang mga kamay, ang mga daliri magkakakuyom. Ang puting uniforme nito ay may mga mantsa ng pula at berde, mga marka ng kahihiyang hindi nito dapat dinanas. Isang apoy ang nag-aalab sa loob ni Ricardo.
Isang apoy na matagal na niyang kinalimutan. Ito ang apoy na nagpatayo ng kanyang imperyo. Ang apoy na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit sa loob ng maraming taon, ang apoy na yon ay naging abo. Tinabunan ng pighati at pagsisisi. Ngayon, muli itong nagliliyab. Hindi para sa kayamanan, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa babaeng ito. Para sa hustisya. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Bago pa man makababa si Luz, kinuha ni Ricardo ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot dito. Punasan mo ang mukha mo. Utos niya. Ang kanyang boses ay magaspang, ngunit may bahid ng pag-aalaga na ikinagulat nilang dalawa. Kinuha ito ni Luz nang walang salita. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang saglit na koneksyon na mas malakas pa kaysa sa lahat ng kaguluhan. Pagpasok nila sa sala, agad na tinawagan ni Ricardo ang kanyang abogado. Pagkatapos, humarap siya kay Manang Celia. Manang, papuntahin mo rito sina Enrique at Victoria. Sabihin mong meron akong importanteng anunsyo. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala, ngunit sa kanilang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Akala nila, nagtagumpay na ang kanilang plano. Akala nila, ito na ang katapusan ni Luz. Naupo si Ricardo sa kanyang paboritong silya. Ang silyang matagal na niyang hindi inupuan. Mula roon, tiningnan niya ang kanyang mga pinsan na parang isang haring muling umupo sa kanyang trono. Tiyo, ano po itong kaguluhang naririnig namin sa palengke? Simula ni Victoria, ang boses ay puno ng pekeng awa. Kawawa naman ang nurse na yon. Huwag mo siyang banggitin, putol ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi kayo karapat-dapat na banggitin ang pangalan niya. Natigilan si Victoria. Nawala ang nangiti sa kanyang labi. Pinapunta ko kayo rito para sabihin sa inyo, simula sa araw na ito, pagpapatuloy ni Ricardo, dahan-dahan at malinaw, wala na kayong anumang mamanahin mula sa akin. Walang ni isang kusing. Ang pangalang Valderrama ay hindi para sa mga taong ang puso ay puno ng lason. Napatayo si Enrique. Ano? Hindi maaari, Tiyo. Pinagsisisihan lang namin kayo. Tumahimik ka, Enrique, sabi ni Ricardo. Hindi man lang ito tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Victoria, ang tunay na ahas sa kanilang pamilya. Hindi kumilos si Victoria, ngunit isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngaang ngiti na nagpatindig sa balahibo ni Ricardo. Sigurado ka na ba dyan, Tio? Tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng pagbabanta. Isang matandang wala na sa tamang pag-iisip ang magdedesisyon para sa buong yaman ng Valderrama? Humakbang ito palapit. Tingnan natin kung sino ang mananalo, Tio. Ang baliw na pinoprotektahan ng isang mangkukulam. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad palabas. Kasunod ang natatarantang si Enrique. Ang kanilang pag-alis ay nag-iwan ng isang nakakabininging katahimikan. Isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Ilang oras ang lumipas, dumating ang abogado ni Ricardo, si Attorney Romero. Ang mukha nito ay seryoso. Don Ricardo, sabi nito, may masama akong balita. Kakatanggap ko lang ng kopya. Si Victoria, nagsampa siya ng petisyon sa korte. Anong petisyon? Isang petisyon para ideklara kang legally incompetent. Isang taong wala ng kakayahang magpatakbo ng sarili niyang buhay at ari-arian. Paliwanag ng abogado. At humihiling sila sa korte na mag-appoint ng isang legal na tagapangalaga. Si Victoria. Naramdaman ni Ricardo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito na ang huling barahan ni Victoria. Ang pinakamarumi sa lahat.
Bago pa man siya makasagot, isang ugong ng sasakyan ang narinig nila mula sa labas. Hindi ito ang karaniwang sasakyan. May kasama itong sirena na hindi naka-on. Sumilip si Manang Celia sa bintana. Ang muka ay namumutla sa takot. "Senyor," nanginginig niyang sabi, may sasakyan po ng gobyerno at isang ambulansya." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong opisyal at isang doktor na nakaputing coat. Hawak ng isa sa kanila ang isang papel. Isang opisyal na dokumento na may selyo ng korte. "Don Ricardo Valderrama?" Tanong ng opisyal. "Mayroon po kaming court order na dalhin kayo sa pampublikong paggamutan para sa isang agarang pagsusuri sa inyong pag-iisip." Ang sala, na kanina lang ay naging simbolo ng muling pagbangon ni Don Ricardo, ay biglang naging isang kulungan. Para kay Luz, ang pagpasok ng mga taong yon, ang mga opisyal na may matitigas na mukha, ang doktor na may malamig na mga mata, ay parang isang mabagal na bangungot. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay isang dagundong na umalingaw-ngaw sa kanyang dibdib. Nakatayo lang siya sa isang sulok, hindi makagalaw. Nakita niya ang lahat. Ang papel na may selyo, ang seryosong mukha ni Attorney Romero, ang nanginginig na mga kamay ni Manang Celia, at ang anyo ni Don Ricardo. Si Don Ricardo ay nakaupo pa rin sa kanyang trono, ngunit ang apoy sa mga mata nito kanina ay wala na. Napalitan ito ng isang pamilyar na anino. Ang anino ng pagkatalo. Ang anino ng isang taong pagod ng lumaban. "Hindi ninyo maaaring gawin yan, dagitom." Si Atty. Romero ang unang nagsalita. "Ang kliyente ko ay nasa tamang pag-iisip. Ito ay isang paglabag sa kanyang mga karapatan." "Abogado, may utos kami mula sa korte." Sagot ng opisyal, walang emosyon. "Sumusunod lang kami sa proseso." Huminga ng malalim si Luz. Hindi siya maaring manatili lang sa sulok. Ang takot na gumagapang sa kanya ay napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Determinasyon. Ang parehong determinasyon na nagdala sa kanya sa hasyenda. Ang determinasyon na nagpatayo sa kanya sa harap ng galit ni Don Ricardo. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. "Ako po ang personal na nurse ni Don Ricardo," sabi niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. "Nasa ilalim po siya ng aking pangangalaga. Narito po ang kanyang mga medical records. Ang kanyang kondisyon ay pisikal, hindi mental." Iniabot niya ang isang folder sa doktor. Ngunit tiningnan lang siya nito na parang isang istorbo. "Miss, ang utos ng korte ay para sa isang psychiatric evaluation. Ang mga papel mo ay walang bisa rito." Sa likuran ng mga opisyal, sa may pintuan, nakita sila ni Luz. Si Victoria at si Enrique. Nakatayo sila roon, mga aninong nagmamasid sa kanilang obra maestra. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa mga labi ni Victoria. Isang nga ng ngiting tila nagsasabing, "Tapos na ang laro." Ang pag-asang kanina'y nagsisimula nang sumibol sa puso ni Luz ay biglang nalanta. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Wala silang magawa. Nahuli sila sa isang bitag na perpektong binuo. Bawat paglaban, bawat argumento ay walang saysay sa harap ng isang malamig na piraso ng papel. Tumingin siya kay Don Ricardo at sa sandaling iyon, ang matandang lalaki ay tumingin din sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng galit. Ang nakita niya roon ay isang bagay na mas tumusok sa kanyang puso. Pagsisisi. Paumanhin. Luz. Halos pabulong na sabi ni Don Ricardo. Isang boses na para sa kanya lamang. "Idinamay pa kita." Ang mga salitang iyon, ang pag-amin na iyon ng pagkakasala, na siya ang dahilan ng kanyang pagdurusa, ang siyang tuluyang nagpaguho sa natitirang lakas ni Luz. Hindi siya dapat humingi ng tawad.
Siya ang biktima, silang dalawa. Ang doktor ay tumingin sa dalawang malalaking lalaking kasama nila, mga orderly, mula sa ospital. Isang tango. Iyon lang ang senyales na kailangan nila. Nagsimula silang maglakad palapit kay Don Ricardo. Isang nakakabinging, "Hindi!" ang kumawala sa lalamunan ni Luz. Sa isang iglap, tumakbo siya. Hindi na nag-isip. Pumuwesto siya sa harap ng silya ni Don Ricardo. Iniunat ang kanyang mga braso na tila kaya niyang harangin ang buong mundo. "Huwag!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. "Huwag ninyong siyang sasaktan." Nakaharap siya sa mga lalaki, ngunit ang kanyang buong diwa ay nasa likuran niya, sa lalaking kanyang pinoprotektahan. Ramdam niya ang pagod nito, ang pagsuko nito. Ito na ang katapusan. Lahat ay nawala. Nakatayo si Luz sa pagitan niya at ng mga aninong gustong kumuha sa kanya. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, ngunit hindi ito umaatras. Ang kanyang mga braso ay nakaunat, isang marupok na harang laban sa batas at sa mundo. Para kay Ricardo, ang tanawing iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sakit na naramdaman niya sa kanyang katawan. Ang babaeng ito, ang babaeng dumating para alagaan siya, ay handang masaktan para protektahan siya. At ano ang ginawa niya? Hinayaan niya itong malagay sa kahihiyan. Hinayaan niyang madungisan ang pangalan nito. Hinayaan niyang maging target ito ng kasakiman ng kanyang mga kamag-anak. "Idinamay pa kita." Ang mga salitang binitawan niya kanina ay parang lason na bumabalik sa kanya. Hindi ito sapat. Ang paumanhin ay para sa mga mahihina. At sa buong buhay niya, hindi siya naging mahina. Hindi siya susuko. Hindi ngayon. Hindi habang may isang taong lumalaban para sa kanya. Habang papalapit ang mga orderly, habang nakikita niya ang takot at determinasyon sa mga mata ni Luz. Isang ideya ang biglang nabuo sa isipan ni Ricardo. Isang ideyang baliw, isang ideyang desperado, isang ideyang perpekto, isang kidlat ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang apoy na sandaling namatay ay muling nagliyab, mas maliwanag at mas matindi kaysa dati. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Natigilan ang mga orderly. Maging si Luz ay napalingon, nagulat sa biglaang pagbabago sa kanyang anyo. Ang anyo ng isang talunan ay nawala. Napalitan ng anyo ng isang hari. Hindi niya pinansin ang mga opisyal. Hindi niya pinansin ang kanyang mga kaaway na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Luz. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito at nanginginig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ipinaparamdam ang init at lakas na biglang bumalik sa kanya. "Luz," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng sala. Tumingala ito sa kanya. Ang mga matay puno ng pagkalito at mga luhang hindi pa pumapatak. Huminga ng malalim si Ricardo. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Sapat na malakas para marinig ng lahat ng naroroon. "Hindi ninyo siya maaaring kunin." Napakunot ang noo ng opisyal. "Ginoo, hindi po siya ang kinukuha namin, kundi kayo." "Hindi ninyo ako maaaring kunin." Pag-uulit ni Ricardo. Ang kanyang pagkakasabi ay mas mariin. Itinaas niya ang kamay nila ni Luz na magkahawak. Dahil ang isang tao ay hindi maaring piliting tumestigo laban sa kanyang asawa. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Maging si Attorney Romero ay napanganga. "Pero hindi kayo kasal," sabi ng opisyal, naguguluhan. Tumingin si Ricardo kay Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman naipakita. Isang halo ng desperasyon, pagsusumamo, at isang bagay na mas malalim pa.
Hindi pa. Pag-amin niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa babaeng nasa harap niya na tila sila lang ang tao sa mundo. Pero malapit na. Lumuhod siya. Isang tuhod sa malamig na marmol na sahig. Ang don ng Hacienda San Isidro, ang lalaking hindi kailanman yumukod sa sinuman, ay nakaluhod ngayon. Luz Vimindarez. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng mga salitang kanyang bibitawan. Sa harap ng lahat ng mga taong ito, sa harap ng batas at ng langit, pakasalan mo ako. Ang buong mundo ay tumigil. Ang mga opisyal ay natigilan. Si Enrique ay napanganga. Si Victoria ay namutla. Ang kanyang ngiti ng tagumpay ay naging isang maskara ng purong pagkagalit. At si Luz, nakatitig lang siya. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha ng pagkabigla, ng takot, ng hindi makapaniwalang pag-asa. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas ng mansyon. Hindi niyo siya makukuha. Ang lahat ay napalingon sa pintuan. Doon, nakatayo ang mga manggagawa ng hasyenda. Mga lalaking may hawak na itak at mga kasangkapang pansaka. Mga babaeng may hawak na walis at mga sanga. Sa kanilang harapan ay ang ama ng batang ginamot ni Luz. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang layunin. Hinarangan nila ang lahat ng labasan. Isang hukbo ng mga ordinaryong tao, handang lumaban para sa kanilang don at sa Nars na nagpakita sa kanila ng kabutihan. Nakatitig si Luz sa dagat ng mga pamilyar na mukha sa may pintuan. Ang hardinero, ang mga tagabunot ng damo, ang mga asawa nilang naglalaba. At sa pinakaharap, si Mang Carding, ang ama ng batang ginamot niya. Ang kanilang mga mata ay nag-aalab. Hindi sa galit na tulad ng nasa palengke, kundi sa isang mabangis na katapatan. Ang alok ni Don Ricardo ay nakabitin pa rin sa hangin, isang tanong na naghihintay ng sagot. Ngunit ang sagot ay hindi na kailangan pang magmula sa kanya. Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang hukbo. Ang biglaang pagdating ng mga manggagawa ang siyang bumasag sa pagkakatulala ng lahat. Ang sitwasyon ay naging isang delikadong standoff. Ang mga opisyal ay napapaligiran, hindi makagalaw. Si Attorney Romero, isang bihasang abogado, ay nakita agad ang pagkakataon. Mga Ginoo, sabi niya, humaharap sa mga opisyal na may bagong kumpiyansa. Malinaw na ang sitwasyon ay magulo. Ang pagpilit ninyo na kunin si Don Ricardo ay maaaring maging sanhi ng isang marahas na komprontasyon. Bilang kanyang abogado, iminumungkahi ko ang isang mas sibilisadong paraan, isang agarang emergency hearing sa harap ng isang hukom. Hayaan nating ang batas ang magpasya, hindi ang puwersa. Nagkatinginan ng mga opisyal. Sa harap ng isang galit na komunidad at isang matalinong abogado, wala silang ibang pagpipilian. Sumang-ayon sila. Ang sala ng mansyon ay mabilis na naging isang pansamantalang korte. Isang hukom mula sa bayan ang mabilis na ipinatawag. Si Victoria at ang kanyang abogado ay naupo sa isang panig. Ang kanilang mga mukha ay puno ng inis, ngunit kampante pa rin na ang bata ay nasa kanila. Sa kabilang panig ay si Don Ricardo, si Luz at si Attorney Romero. Sa likuran nila, nakatayo ang mga manggagawa. Ang kanilang tahimik na presensya ay isang malakas na testimonya. Ang petisyon ay malinaw. Simula ng abogado ni Victoria. Ang kliyente ko ay nag-aalala sa kalusugan ng pag-iisip ng kanyang tiyuhin na pinatunayan ng kanyang biglaan at hindi makatwirang pag-uugali kasama na ang pag-aalok ng kasal sa kanyang nurse para lang makaiwas sa pagsusuri. Mukhang matibay ang kanilang kaso, ngunit ngumiti lang si Attorney Romero. Your Honor,
Tumatawag ako ng mga saksi. Ang unang saksi ko, si G. Carding. Nanginginig na lumapit si Mang Carding. Isang simpleng magsasaka na ngayon ay nasa gitna ng isang legal na labanan. Mang Carding, tanong ni Attorney Romero, sabihin niyo sa korte kung ano ang nalalaman ninyo tungkol sa babaeng ito, si Bibi Luz. Tumingin si Mang Carding kay Luz at sa kanyang mga mata ay mayroong malalim na utang na loob. Hindi ko po alam ang batas, hukom. Simula niya, ang kanyang boses ay magaspang ngunit puno ng katapatan. Ang alam ko lang po, nang ang anak ko ay mamamatay na sa lagnat at wala kaming pera para sa doktor, ang babaeng yan ang dumating. Ginamot niya ang anak ko. Hindi siya humingi ng kahit anong kapalit. Humarap siya sa hukom. Sabi po nila, isa siyang mangkukulam. Your Honor, kung ang pagliligtas ng buhay ng isang bata ay gawain ng isang mangkukulam, kung gayon, hindi po siya mangkukulam. Huminto siya sandali. Isa po siyang anghel. Isa-isang tumayo ang iba pang manggagawa. Isang matandang babae ang nagpatotoo kung paano ginamot ni Luz ang kanyang rayuma. Isang binata ang nagsabi kung paano siya tinuruan ni Luz ng tamang pag-aalaga sa sugat. Ang kanilang mga kwento ay pininta ang isang larawan ni Luz na taliwas sa imahe ng isang gahamang manggagayuma. Lahat ng ito ay walang kaugnayan. Sigaw ng abogado ni Victoria. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pag-iisip ni Don Ricardo. At dyan na tayo pupunta, kalmadong sabi ni Attorney Romero. Ang huli kong saksi, si Manang Celia. Lumapit ang matandang katiwala. Hawak ang isang lumang cassette recorder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano yan? Tanong ng hukom. Isang pag-uusap po, Your Honor. Sagot ni Manang Celia. Isang pag-uusap sa pagitan ni Don Ricardo at ni Ma'am Victoria. Ilang taon na po ang nakalipas, noong malakas pa ang senyor. Ipinindot niya ang play. Isang garalgal na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Victoria, mas bata, ngunit puno ng parehong kamandag. Hindi mo ako pwedeng iwan, Ricardo. Hindi mo pwedeng mahalin ng iba. Sinundan ito ng boses ni Don Ricardo. Tapos na tayo, Victoria. Hindi kita mahal at hinding-hindi magbabago yon. At pagkatapos, ang mga salitang siyang sumira sa lahat. Ang boses ni Victoria, puno ng pagbabanta. Kung hindi ka mapapasa akin, sisiguraduhin ko, Ricardo, na darating ang araw na babawiin ko ang lahat sa iyo. Ikukulong kita sa isang madilim na lugar kung saan walang sino man ang makakarinig sa iyo. At ako ang magiging reyna ng San Isidro. Isang nakakabinging katahimikan. Pinatay ni Manang Celia ang recorder. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Victoria. Si Enrique, sa tabi niya, ay mabilis na lumayo na tila ito'y may nakakahawang sakit. Wala akong alam dyan. Siya ang may pakana ng lahat. Hindi na kailangan ng hukom na marinig pa ang iba. Ang motibo ay malinaw na parang sikat ng araw. Hindi ito pag-aalala. Ito ay paghihiganti. Petition dismissed, malakas na sabi ng hukom. Sa isang iglap, tapos na ang laban. Pagkaalis ng lahat, ng hukom, ng mga opisyal, ng magulong pamilya ni Ricardo, naiwan sila sa sala. Ang mga manggagawa ay tahimik na bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang misyon ay tapos na. Naiwan lang si Luz at si Ricardo. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay iba na. Hindi na ito puno ng galit o hinala. Puno ito ng mga salitang hindi masabi. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Mas seryoso pa kaysa noong nasa harap sila ng hukom. Ang tanong ko kanina, Luz, simula niya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi lang yon isang strategiya. Humakbang siya palapit hanggang sa halos magkadikit na sila. Galing yon sa puso ko.
Makalipas ang 3 buwan, ang araw ay sumikat ng may kakaibang init at liwanag sa Hacienda San Isidro. Ang mga bintana ng mansyon ay bukas na lahat. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang tunog ng masayang tawanan mula sa ibaba. Nakatayo si Luz sa harap ng isang salamin sa kanyang lumang silid. Ngunit ngayon, hindi na puting uniforme ng nurse ang suot niya. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang puti, gawa sa cotton, na binili mula sa bayan. Walang palamuti, walang kolorete sa mukha. Tanging isang korona ng mga puting bulaklak ng sampagita sa kanyang buhok na pinitas mismo ni Manang Celia mula sa hardin na ngayon ay muling dinidiligan. Hindi ito ang kasal na pinangarap niya noong bata pa siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, alam niyang ito ang kasal na itinakda para sa kanya. May kumatok sa pinto. Si Manang Celia. Ang mga mata ay namumula sa luha ng kaligayahan. Handa ka na ba, Hija? Tumango si Luz. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Opo, Manang. Handa na po. Bumaba sila sa engrandeng hagdanan. Sa paanan nito, sa gitna ng sala na dating naging korte at kulungan, ay naghihintay ang kanyang bagong simula. Ang mga manggagawa at ang kanilang mga pamilya ang nagsilbing mga bisita. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagandang damit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galak. Sila ang naging pamilya niya. Sila ang kanyang hukbo ng mga puso. At sa gitna ng lahat, naghihintay siya. Si Don Ricardo. POV Don Ricardo. Nakasuot siya ng isang puting barong Tagalog. Medyo maluwag ito sa kakanya. Hindi maikakaila ang pangangayayat na dulot ng kanyang sakit. Ngunit nakatayo siya ng tuwid. Walang tungkod. Walang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Hindi para itago ang panginginig, kundi para pigilan ang sarili sa sobrang pananabik. Alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Bawat araw ay isang hiram na panahon. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na mahalaga ang katapusan. Ang mahalaga ay ang ngayon. At nang makita niya si Luz na bumababa sa hagdanan, alam niyang ang ngayon na ito ay sapat na para sa isang buong buhay. Simple lang ang kanyang ganda. Isang gandang hindi nakakasawa. Isang gandang nagmumula sa isang pusong busilak. Habang papalapit ito, dala ang liwanag ng araw mula sa bintana. Naunawaan niya. Hindi lang buhay niya ang iniligtas ng babaeng ito. Iniligtas nito ang kanyang kaluluwa. Nang tumayo ito sa harap niya, ang mga kamay nila ay muling nagtagpo. Mainit. Matatag. Sa harap ng isang simpleng alkalde ng bayan at ng kanilang bagong pamilya, ipinagpalit nila ang kanilang mga oo. Walang mamahaling singsing, tanging isang pangako na mas matibay pa sa anumang diamante. Pagkatapos ng seremonya, inilabas sila ng lahat sa hardin. Doon, sa isang maliit na espasyo sa tabi ng mga rosas, ay may isang bagong istruktura. Isang maliit na gusaling gawa sa kawayan at nipa. Sa itaas ng pinto nito ay isang karatulang gawa sa kamay. Luz Viminda Community Clinic. Napatingin si Luz kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Para sa'yo, sabi ni Ricardo. Para sa kanila. Ang kayamanan ng Valderrama ay hindi na para sa mga pader at ginto. Ito na ngayon ay para sa mga tao. POV. Luz na Don Ricardo. Pinagsanib. Dapit hapon na. Ang langit ay may kulay kahel at lila. Magkatabi silang nakaupo sa isang silyang duyan sa beranda. Tanaw ang buong hasyenda. Mula sa klinik naririnig pa rin ang mga boses ng mga batang nagpapatingin. Mula sa mga kabahayan may amoy ng sinaing at tawanan. Ang Hacienda San Isidro, ang dating kaharian ng kalungkutan, ay isa ng komunidad na puno ng buhay. Hinawakan ni Luz ang kamay ni Ricardo. Mas payat na ito, mas maraming guhit, ngunit sa ilalim ng balat na yon ay nararamdaman niya ang isang pulsong matatag. Salamat, bulong ni Ricardo.
nakatingin sa papalubog na araw. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Ngumiti si Luz at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang balikat na dati tila pasan ang buong mundo. Ngayoy isang lugar ng kapahingahan. Ang laban natin ay nagsisimula pa lang, Don Ricardo, sagot niya. Ang laban kontra sa sakit at para mabuhay ng may kabuluhan. Hindi na sumagot si Ricardo. Hinigpitan na lamang niya ang hawak sa kamay nito. Walang nakakaalam kung gaano pa katagal ang panahon na ilalagi niya sa mundo. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa piling ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling umibig at mabuhay, si Don Ricardo Valderrama ay nakaramdam ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa oras, kapayapaan. Isang bagong simula ang namukadkad sa San Isidro, isang pag-asang itinanim ng isang nurse na hindi umuurong at diniligan ng pag-ibig na natagpuan sa mga huling sandali.